yan, special function. So brake pad replacement, dyan ang pupunta natin, brake pad replacement. Kapag kabayan, gagawin natin yan kapag yung brake pad sa huli ay demotor. So marami na pong nag-fail dyan, marami na pong nabasagan. Hello mga kabayan, magandang hapon. This is Supermer Travels once again. Kamusta na po kayong lahat dyan? Shoutout po sa inyo. Magpapalit po tayo ng rotor disc. Ito po mga kabayan ay may na-upload din po akong pagpalit ng rotor disc. Kaso iba-iba po to. Ito po ay yung demotor dun sa hulihan. So ang palit po niya kabayan ay bago nyo i-press, kung nakita nyo, pinipress ko yung piston. Bago po nyo i-press yan, kinakailangan i-release muna doon sa scanner yung piston natin. So pag na-release nyo po din yon, ay tutunog po yan, maririnig po ninyo. So mga kabayan, may procedure po sa scanner. So ituturo ko po doon sa scanner kung paano pong pag-release ng piston bago po natin gawin. Okay mga kabayan, samahan po niyo ako. Let's go. Ayan mga kabayan, tinanggal natin yung dalawang 14 doon sa na-bolt doon sa caliper. Then kung nakita nyo, pinipress ko na yung piston dyan. So, kasi na-release na natin doon sa scanner. So marami na po kabayan nag-failed o nabasagan ng motor dyan sa pagpalit ng brake pad. So sa hindi po nakakalam. So kaya po mga kabayan, ingat po tayo. Yan, natanggal na po natin mga kabayan. So yan po yung motor na yung tinuturo ko. Ayan o, kung makita ninyo. So ipapakita po natin mamaya para mas maliwanag. Pasensya na po kayo kabayan kasi wala po akong taga-video. So ayan, kung makita nyo kabayan, ayan. Tapos tatanggalin natin yung caliper niyang kabayan. So yung kung saan natin ay nilalagay yung brake pad. So may 12 yan. So pero tatanggalin po muna natin yung trailing arm. Disiti po yung kabayan. So lulugan po yung bolt diyan, mapapakita po natin mamaya. Tapos pag natanggal yung tornilyo, papaluin po natin pataas yung trailing arm. So pagkatapos doon po dudukutin yung 12. At saka dalawa pong bullet lang yan mga kabayan. Ayan, kung nakikita nyo, tatanggalin ko yung isa sa taas. Yan, lulugan pala natin. Then gagamitin natin yan ng electric ratchet para mas mabilis. Ayan. Pasensya na kayo kabayan kasi wala po akong taga-video. So medyo pa sulpot-sulpot lang yung pag-video natin kasi minsan binibisita tayo ng ating manager. So ayan. Kung kayo may electric ratchet, mas maganda, mas mabilis yan. Natanggal na po natin. Then yung tinuturo ko diyan po yung yung screw. So wag po agad natin pipihitin ng screw yan kasi ibig sabihin ay maluster yung paluin po natin ng brass bar. Tutukan natin yan. Kung nakikita ninyo kung ano yung ginagawa ko, ganyan po muna kasi luluwag po yan. Ayan. So pag pinihit na natin ng screwdriver yan ay maluwag na yan yung screw bolt. Yan. Yan, diba? Maluwag na. Pero kung hindi nyo papaluin ng brass bar yan at saka ng martelyo, napakatigas po niya, na luluster dyan po yan. Okay? Ayan, yung tinanggal natin, screw bolt. So, ayan, pagkatapos mga kabayan, tatanggalin natin yung rotor disc, paluin lang po natin. Ayan. Ganyan lang po magkabayan kasimple. Ayan. So, ibalik natin yung, paikuha natin yung bago. So, bago kayo magpalit kabayan, checkin po muna ninyo kung tama yung butas. So, air layer, chinik po natin yan. Then, ibalik na po natin yung dalawang screw bolt. Ayan. Yan po kabayan ang tamang proseso niyan. So, na-in-upload na din po akong pagpalit ng rotor disc pero kakaiba po ito kabayan kasi yung iba kasi pinipress, hindi po nila alam kung paano ang procedure. Ayan, balik natin yung caliper. May dalawang bolt po sa caliper, yung 12. Ayan. Makikita nyo kabayan. Yan ang ginagawa ko ngayon. So, yan yung mga kabayan ay ginagawa po natin ito para doon sa mga baguhan ay hindi po kayo masiraan. Gamitan natin automatic electric ratchet para mas mabilis. Yan. Diba? Napakasimple kabayan ng trabaho. So,
Hindi ko na tinas kabayan yung lifter kasi magpapalo ako ng ng trailing arm. So ayan. So checkin lang natin yung kung mahigpit na. Ayan. So ayan mga kabayan, mahigpit na. Then ilagay natin yung trailing arm. So pinapalo ko ng martilyo, tinatapat ko yung butas. Mahirap kabayan yung kabayan niyan. Isentro. So diskartehin nyo na lang. Ang diskarte ko dyan, inaano ko ng Phillips screw. Sinisikwat ko para pumantay siya. Yan, kung nakita nyo, sinisikwat ko siya. Ayan. Ganyan kabayan diskarte yan. Bago kaunting palo-palo lang para tumapat. Para may pasok mo yung bolt. Medyo mahirap kabayan yan eh. Napakahirap isentro niyan. So, dapat palagi kayo may gamit din ng ilaw, flashlight para makita ninyo yung butas. Mahirap mga pa eh. Yung kakapain mo lang siya, mahirapan kayo para makita niyo kung gaano pa kalaking i-adjust, kung saan parte i-adjust. Ayan. Kung makita niyo yung ginagawa ko, tingnan niyo kung ina-adjust ko yan. Yan, di ba? Simple lang kabayan. Tapos ilagyan natin ng nut. Impakin natin ngayon para mahigpit. Ayan. Bago mamaya, checkin natin kung mahigpit na. So, double check. Palagi kabayan ika-quality ninyo. Yan kabayan tinuturo ko sa inyo. Lulugan lang ninyo yan. Pagkatapos tatanggalin nyo yung disshete na yan. Yan. Kasi yung bolt nandun sa 12 para matanggal yung caliper. Yan. Nasa loob. Talagang no choice kayo kundi tatanggalin po yon. Okay? Yan yung screw bolt na tinatawag natin. Yan. Okay? So, wag mo po ninyo basta-basta tanggalin. So, ayan, kakabit natin caliper. Yan, kung nakita nyo kabayan, yan yung motor. So, kapag parinisin nyo, matigas yan. Yung iba, ang kala matigas lang, ay pipilitin. Ngayon, malalasak yan, mababasag yan. Di ba, pag minsan, yung mga ordinary na demotor, na sa piston, pag pinipirsa natin matigas, baka iniisip na i-stack up. Pero kabayan, matigas talaga yan. Hindi basta-basta pinipres yan. So, bakit ko pirinis? Kasi makapal yung rotor disc, yung space magbabago. Hindi siya papasok. Ayan yan. Pagkatapos nating i-release sa scanner, kabayan, kumbaga parang sa loob, parang nakalakyan. So i-release yan. So para matulak natin paloob. So mamaya kabayan ay i-release din naman natin uli yan at itutulak na palabas naman. So pag na-release na natin, ang gagawin i-ano natin dun sa brake pedal para mag-release siya, tatapakan natin. Pero before that, i-release mo natin sa scanner. Ayan, makikita niyo sa bandang huli ng vlog natin. Then checkin natin kung mahigpit na yung bolt. Ayan, palagi natin ika-quality. Ayan, ilagay na natin yung caliper piston housing. Ayan, para din kabayan yan, 14. Ayan, gamitin natin automatic ratchet. Di ba? Ang bilis. Ganun lang kasimple kabayan. Lang natin, chicken lang natin. So, ayan. Quality natin para hindi tayo mabakjaban. So, ganun lang kasimple kabayan. Huwag kayong mamadali sa trabaho dahil kapag nabakjaban yan, dobleng trabaho yan. Ayan, tapos na yung ginawa natin. Una at harapan. Ayan. Diba? 4 yung pinalitan natin. Pero sa likod kabayan, demotor yan. So, tapos na tayo. Kakabit na natin gulong. So, yung stud bolt, yan. So, lagi kabayan tayo naka-sequence kapag tayo maglalagay o maghihigpit na ng stud bolt. Ayan. Kung makita ninyo kabayan kung anong ginagawa ko, ayan. Diba? Okay? Ganyan lang kabayan kasimple ang pagpalit. Lalong-lalo doon sa mga nag-DIY at doon sa mga car owner. Ganun lang mga kabayan. So, paki-share and like ang video nito, kabayan, and subscribe and hit on the notification bell para apply ka updated. Ayan kabayan, complete na tayo. It has been complete. Yan po kabayan yung before change. Yan yung sinasabi ko sa iyo. So, hindi ko lang na-video kaya kanina kabayan kasi nakabantay ang ating busing. So, i-okay natin kabayan yan. So, ituturo ko din mamaya sa inyo kung paano yung before na magpalit tayo ng rotor disc o magpalit ng brake pad kasi ipipress nga natin. So, ayan. Panoorin lang nyo kabayan kung anong ginagawa ko. Kung makita nyo dito sa kanan, dito, pad change mode. Before change. Yun yung pipindutin natin doon. May makikita ninyo, merong instruction yung kabayan sa scanner. So, ngayon, dito na tayo sa pad change mode after change. So, ayan. Pipindutin natin kabayan yan. At i-release natin para matapakan na natin yung preno. Okay?
Panoorin nyo lang kabayan para kung ano ang gagawin ko. So, ayan. Yan. Pagkatapos, i-okay lang natin yan. So, papakingganin nyo ngayon dyan at tutunog kabayan yan pag in-okay ko. Okay? Ayan kabayan, kung napansinin nyo, tumunog siya. Ibig sabihin, magre-release na yung motor sa ilalim nun para maitulak natin piston naman palabas. Pero kanina pagkabayan, ay tinulak natin paloob yung piston. Yun, ganun po mga kabayan yun. So, dahil nga kabayan, kapag pre-nest agad natin, masisiraan po tayo. So, ito na kabayan. So, it has been completed na po tayo. I-okay na lang po natin yan. At ituturo ko po sa inyo kung saan po ako pumasok kanina sa pag-ano po niyang pag-release niyang ano na yan, ng motor. So, mag-back po tayo. Ayan. So, yan, di ba may health report pag tayo nagpumasok sa pag magtitingin tayo ng code. Yan tayo sa health report magtitingin ng code. So, dahil walang code, hindi naman tayo magtitingin ng code, yan po tayo sa special function magtitingin. Ayan. Pipindutin lang po natin yan. Then, pupunta tayo sa brake pad replacement. Ayan. Pindutin lang po natin yan. Ayan. Yun, oh. Yan. Pagkatapos, pag magpapalit ng rotor disc or brake pad, pipindutin mo yung pinanasa una. Pad change mode before change. Ayan. Para i-release natin piston para matulak natin paloob. Diba? Para hindi po masira yung motor doon po sa loob. Para hindi tayo mapalit ng bago. Then pag ano po kabayan yan, pagtapos na po kayo, na-install na po ninyo, pipindutin naman po natin yung nasa baba. May instruction naman mga kabayan yan mababasa nyo. So, pad change mode after change. Yan. Ang ibig sabihin niyan kabayan ay pagkatapos pagpalit ng rotor disc or brake pad, kinakailangan nating i-release na naman yung piston, matanggal, mag-release yung actuator sa loob para mano kabayan, ma-press natin brake pedal para hindi masira yung motor. Ayan, di ba? Nandiyan yung angle sensor, ABS bleeding, immobilizer programming, smart key learning, throttle body sensor reset, remote control module. Ayan. So mga kabayan, paki-like and share na lang po kabayan ang video nito para mas matuto pa rin po yung iba pong mga baguhan. Okay mga kabayan? Paki-subscribe and hit on the notification bell para palagi kayo updated. Okay, bye-bye!